Bang bagong luto, mainit pa. Ayun, sabi ko, itong gagawa. Ate Loida, magandang araw sa iyo, no? At nakakilala ko rin ang legendaryong gumagawa nung kung tawagin ay monok, no? Bakit mo pinangalan ng monok itong kaya yung tinitinda? Nung araw pa po kasi, hindi ko po alam kung saan nakuha ng nanay ko yung pangalan na yun. Pero kadalasan po kasi nung araw, pag nagdi-deliver, purong manok po siya. Ngayon, dahil nga po manok, pinalitan niya ng monok dahil i-aadobo po siya. Kumbaga, naging trademark na po niya yung pangalan na monok. Kumbaga, pagka nag-deliver, purong manok po talaga. Kaya yun po yung pinangalan ng nanay ko, monok po. So, ibig sabihin, sabi mo sa akin, Loida, si mother pa ang gumagawa, natutunan mo ang recipe kay nanay. Opo. Bali, kumbaga, namana ko po sa kanya tong paghahanap buhay na to dahil dati po kaming nagkakarinderya. Ngayon, may nag-alok po kay nanay ko na kung gusto niyo pong subukan yung hanap buhay na yon, tinry po ng nanay ko. Ngayon, bilang isang anak ako na panganay po ko sa 5 namin magkakapatid, interesado po ko sa hanap buhay namin. Tinitignan ko po siya kung paano po niya gawin, hanggang sa natutunan ko po kung paano siyang magtimpla. Tinatanong ko rin po nung araw ang nanay ko kung paano niya gawin. Ngayon, tinignan ko po siya hanggang sa natuto po akong magluto. Hanggang sa naman ako na po sa kanya yung pagluluto ng monok. Ayun. At kung matatanong ka, Ate Lloyd, sa kailan nyo inumpisahan itong pagtitinda ng monok? Ilang taon na? Bali, kung ako po yun, nasa 23 na po mahigit. 23 Bukod years. pa po yung sa nanay ko na pagtitinda niya. Dahil nga po Tagal na. nasali na nga po siya sa akin. 23 years na po ako nagtitinda ng monok. Ayan, meron lang akong medyo controversial na tanong, Ate Lloyd, kasi ito'y aking nalaman lang na ito pang mga karne, manok, saan ba nanggagaling ito? Yan pong manok, baboy at baka na dinideliver po sa akin, galing po yan sa isang restaurant na yan po yung nagiging broth. Yung pinagpakuluan po ng mga, di ba mayroon po sa restaurant na mga soup kung tawagin. Yan po yung mga kinukuha nilang katas lang po. Ayun. Ngayon, bilang sideline po ng mga kusinero, binebenta po nila dun sa nagdi-deliver po sa akin. Ayun. Ngayon, yung po nagdi-deliver sa akin, binebenta naman po nila sa akin para maging hanap buhay ko po. Yung po Nako. siya. Ang dami kasing agam-agam. Ito daw galing na sa mga tira-tira. Hindi naman po. pala. Iba po yung sinasabi nilang pagpag. Oo. Yung po yung tinatawag nilang pagpag. Yung po yung mga tira ng tao sa restaurant na hinuhugasan lang po nila. Yan po, 100% ipaglalaban ko. Hindi po siya pagpag. Malinis po siya. Malinis na malinis. Kasi unang-una po, kumakain po yung pamilya ko dyan. Galing. Tsaka po, mas maganda yung sigurado ka sa ititinda mo para hindi magreklamo ang mga tao kung malinis ba o hindi po yung ititinda mo. Siyempre, bilang isang tindera, kailangan ko rin po na maging, kumbaga, aware sa paghahanap buhay ko dahil ayoko pong masira sa mga customer ko. Hanggat kaya ko pong pasarapin, na maging malinis ang tinda ko, gagawin ko po para sa mga customer ko. Yan. At siguro uling tanong natin, Lloyd, ano ang espesyal na lasa ng monok? Medyo spicy po siya. Yan. Tsaka naglalaban po yung anghang at asim po niya. Dahil po masarap, patigit sa lahat. May halong pagmamahal pag nagluluto po. Yun, ha? Habol ko na lang, Ate Lloyd, kasi sa mga gusto pumunta rito, anong oras ka ba pwedeng puntahan? Para po sa gustong matikman ang tinda kong monok, magpunta lang po kayo sa Barangay 58, Coral 1 Luna po. Para matikman nyo po yung tinda kong monok. Nag-uumpisa po ako magtinda ng 5:30 ng hapon hanggang alas 11 po ng gabi. Yan. Depende. Magkano pala isang supat? Ang isang order po ng tinda ko ay 20 pesos. 20 pesos. Pasok sa budget ng walang pera. Nako. Kayang-kaya po. Ayan, Ate Lloyd, maraming salamat sa iyo. Siyempre, tikman na natin yung monok na yan. Andito tayo sa, chef, lugar to, Coral, no? Coral, Street. Manila. Juan Luna, Tondo, Manila, kung saan ang iconic na si, pangalan doon, Golem.
Hindi, si Asyo. Asyong Salonga. Asyong Kain Salonga, na po, oo. ah. Dito yan, nakatira. Malapit na malapit lang. Ilang hakbang lang. Dito lang Ayun. sa may side na to. Oo, at ito nga. Matitikman na natin sa wakas. Ang legendary monok ni Ate Loida, no? Yes. Na namanan niya pa sa kanyang nanay. Ayan po ang itsura, no? So, by the looks, alam mo kaagad, chef, na para siyang flakes, no? Para siyang adobo flakes yung dating niya. Yun, Ganyan. no? Kaya tikman na natin. Ayun, no? Habang bagong luto, mainit pa. Ayun, tikman ko yan yan. Ayun. Parang malutong-lutong. Mm. Yan, no? Crispy. Yun! Wow! Lasa, describe ko na po agad, chef, no? Lasa po siyang adobo flakes talaga. Yun. Very straightforward. Very straightforward. Tapos meron siyang sibuyas na taste, no? Puting sibuyas. Parang gusto nang gagaling yung tamis. Isang napaka murang pagkain, 20 pesos isang supot. Pangsabay niyo sa kanin, ang sarap. Pampulutang. Oo. Pasok din. Yan. Oh, yung nga pala, chef, sa mga noit, mga kakain natin Okay. nanonood ngayon, konting, ano lang po, no? Yung i-clear lang natin itong pagkain na ito, no? From the yung mga haka-haka na ito ay madumi or something na ginamit sa gamit po ay yung bang pagpag, no? Yung Pagpag, Yung po yung term doon eh. Ito'y malinis na malinis, sabi nga ni Ate Loida, dahil ito po ay pinapakain niya sa pamilya niya rin at nanggagaling po ito. Yung mga broth, no, chef? Yung Kasi siya, protection parang... yan kukuluan. Sa kitchen kasi meron talaga Yeah. dyan standard na meron tayong stock. Either chicken or beef. Mm. Continuous lang yan for minsan dalawang araw or the whole day. Yun ba? Yun na yung pinaka tubig mo pag may gumagawa ng sauces, Correct, mga ganun. no? So malinis talaga yan, nalagyan lang ng gulay. Oo. Tapos, meron siyang special suka dito na pinamamartner dito. So, pag gusto mo, chef, buhusan mo na ng suka para maramdaman naman natin. Diretso na natin yan. Alaman natin anong lasa na may suka. Yan. Yeah. Na, bibigyan ka ni Ate Loida. Kuha ka lang daw dyan. Ala eh. Ayun, no? Naku, dahil mo sulit. Yun. Alam mo, konti. Manada na. Yun. Naman ng konting siguro sa kasili, chef. Doon. Yan. Oh, dali. Diba? Sabi ko. Okay, balik mo na kay Ate Loida. Ate, thank you. Thank you. Ayan po, ganyan ka ba sa Ate Loida? Oo. Sabi niya sa akin kanina, baka daw kala ng mga tao na nakakilala sa kanya, masungit siya. Ay, hindi po. Ayan, kanina pa nga namin ginugulo dito. Yun. Yan. Masarap ba? No, iba nasa niya ngayon. Oo. May ano siya, halong asim. Suka kasi. Wow. Ayos ah. Mas prefer ko din na yung mas manghang sa akin. Ayun siya oh. Ganyan mo na. Parang nga siyang adobo flakes talaga. Barat mong ganyan. Presyo. 20 pesos chef, no? Para sa 20 pesos, solve na solve ka na Solve dito. na. Yung kanin 12. Yan ang mga ano niya. Saka yung 20 pesos na lokadik sa'yo na sinisilip ko doon. Hindi siya tinipid na ano. 20 pesos na busog talaga. Sa platito eh. Isang kainan na naman talaga. Sa platito. Pwede sa 2 tao. Ah. Kumalod. Wow. So yun, bandang hapon na nagbubukas sa atin. Ito pong lugar ni Ate Loida, nila, sa Coral Street. Napaka daming tao, saya-saya. Parang hindi tumatahimik, no? Anumang oras lagi may tao. May naglalakad, may tatakbuhan, may naglalaro. Wow. Saan ba ba? Bago natin mabus ito, chef. Salamatan natin sa Ate Loida, no? Sa pagtanggap sa atin dito, no? Kahit alam kong busy siya, pinanakan tayo. Kumakausap siya. Mga nanonood sa atin, maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayong lahat, no? Hindi na namin papakabayan ng episode na ito. Sana masuportahan po natin si Ate Loida. Mga nanonood dyan. Might as well na matikman nyo rin po ito. No? Bisitahin nyo po siya rito sa Coral Street, okay? Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. God bless you all. Ako po yung likod. Si Wedex, ang Parisi. Sir PJ? Yan, para. Sa monok ni Ate Loida pagmamala. Bye! Diyos!
Turismo Akainisol, Akainisol. Kaya tara na sumama ka na. Turismo Akainisol, Akainisol. Hindi ka na mag-isa kasi kasama kita.